Magandang gabi, Haribon. Muli tayong nagtipon sa isang nakakapangilabot na gabi. Handa na naman sa mga kwentong magpapagising sa ating mga takot. Ngayong gabi, susubukan nating tuklasin ang madilim na sulok ng restroom sa ikatlong palapag ng Gusaling Corazon Aquino. Isang lugar na tila may lihim na binabalot ng dilim at pangamba. Ano nga ba ang mga kwentong bumabalot dito? Ngayon, handa na ba kayong harapin ang mga kababalaghan at tuklasin ang mga lihim ng restroom na ito? Kayo na ba ay handang makinig sa mga kwento ng mga kaluluwang naglalakad sa dilim? Simulan na natin ang episode 2 ng Kasama Mo Ako, mga kababalaghan sa pamantasan. Magandang gabi at manatiling alerto. Ang mga kwento ay nag-aantay. 2 taon, 2 semestre at pumasok si Elise sa kanyang huling klase ay nagaganapin sa Gusaling Corazon Aquino. Noong unay, okay pa naman ang pakiramdam ni Elise. Panatag siya kahit ang kanilang klase ay gabi at matatapos ng ganap na 9:00 ng gabi. Kahit malalim na ang gabi, hindi ito alintana sapagkat kasama naman niya ang kanyang mga kaklase at kaibigan. Nag-umpisa na ang klase ni Elise at tahimik naman siyang nakikinig sa diskusyon ng kanyang guro. Habang siya ay nagsusulat, bigla na lang siyang kinalabit ng kanyang kaibigan. Sabay sabing, "Tara, CR tayo." Agad na pumayag si Elise sapagkat naisip niya na mas okay nga muna na mag-CR siya upang hindi niya maramdaman ang antok. At niyaya niya rin ang dalawa pa nilang kaibigan. Nagpunta silang magkakaibigan sa restroom na madali namang puntahan sapagkat nasa dulo lamang ito ng pasilyo, halos kasunod lamang ng kanilang classroom. Habang naglalakad may naramdamang kakaiba si Elise. Isang malakas at malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa isang bukas ng bintana. Nakaramdam siya ng kakaibang ngunit hindi niya na ito pinansin pa. Pagkarating nila sa restroom, 2 lamang ang cubicle na meron dito kaya naman nagpaubaya si Elise sa kanyang mga kaibigan at sinabing siya na lang ang huling gagamit. At nang si Elise na ang gagamit, nagpaalam ang isa sa kanyang kaibigan na mauuna na siyang bumalik sa classroom. Dito, napagdesisyonan na rin ng 2 pa niyang kaibigan na sumunod pabalik. Tila ba hindi narinig ng dalaga ang pagpapaalam ng kanyang kaibigan kaya kampante siya na nasa loob pa rin ito ng restroom. Patapos na sana si Elise nang nagsalita ang isa niyang kaibigan. "Hintayin mo ako." Ngunit nagtaka ang dalaga dahil may kakaiba sa boses nito. Gayunpaman, hindi niya na lamang ito pinansin at tumaba siya ng cubicle para hintayin ang mga kaibigan sa tapat ng restroom. Halos 10 minuto nang nakakalipas magmula nang tumayo si Elise sa tapat ng restroom. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagsisilabas. Naisip niya na bumalik na lamang sa klase at baka mahuli na siya sa tinuturo ng kanyang prof. Pagkabalik ni Elise sa klase ay laking gulat niya na nandoon na ang 3 niyang kaibigan na tila kanina pa nakabalik. Pag-upo niya sa kanyang upuan, agad niyang tinanong ang mga ito. "Bakit nagpahintay pa kayo sa akin tapos iniwan niyo ako?" Pinagtaka ito ng kanyang mga kaibigan dahil wala ni isa ang nagsabi sa kanila ng ganoon. Pinaliwanag nila kay Elise na kanina pa sila umalis. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong pagkatao ni Elise. Nakaramdam siya ng takot at pangamba. Kinuwento niya sa mga kaibigan ang boses na kanyang narinig. "Ay pa yung tinig eh. Parang nakikiusap ang boses." Natulala ang kanyang mga kaibigan sa mga sinabi ng dalaga. Pilit kinakalimutan ni Elise ang mga nangyaring ito habang patuloy ang kanilang klase. Akala niya ay okay na ang lahat at doon na natatapos ang karanasan niya dahil patapos naman na ang klase. Ngunit mas nakakakilabot pa ang mga sumunod na nangyari. Bago matapos ng kanyang prof ang diskusyon, mula sa gilid ng kanyang paningin ay may isang babaeng dumaan na nakatuon ng tingin sa loob ng classroom. Mahina niyang sinabi iyon dahil alam nilang lahat na nasa loob na sila ng silid at kompleto. Nakaramdam ng kilabot ang buong klase. Ngunit si Elise, hindi lang kilabot ang naramdaman niya, kundi buong pagkatakot sa nangyaring ito. Natulala siya at hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Nagsitaas ang kanyang mga balahibo at tila ba may papatak ng luha sa kanyang mga mata. Natapos ang klase ni Elise sa nakakatakot na paraan. Hindi niya inaasahan na mararanasan niya ang multong sinasabi ng mga estudyante rito. Noong una hindi pa siya naniniwala, ngunit nang ito'y kanyang maranasan,
Hinding-hindi niya nagugustuhin pang bumalik sa naturang gusali. Ikaw, nanaisin mo pa bang magpagabi sa gusaling ito? Malay mo, hinihintay ka.